Para sabi ko, ang reaction ko after seeing you these past months, since your appointment, na talagang kailangan talaga ng somebody with your character. Na talagang ikaw talaga binabash ka. Kasi parang, forgive me for saying this ha, Yusef, but I mean it in a good way, na nakakasagot ka sa bardagulan. Mahirap ba? Siguro, napapanahon. Di ba? Napapanahon. Tama naman. Okay. Oh. Ito na yung mga issue natin, Yusek. Itong napapansin namin ni Patty, kanina pinag-uusapan namin, pinasakalihan na namin, nagsimula na itong sisihan. And of course, over the weekend, campaign manager ng Alyansa and Congressman Representative Toby Tiangco has been making the rounds of media interviews na sinisisi niya itong impeachment na ni VP Sara, kaya po talagang they lost the numbers sa Mindanao compared to the mga may pa-survey sila eh. So yung before the impeachment, after the impeachment, talagang makikita mo doon sa Mindanao, talagang wiped out sila, clobbered nga, ika ni Pat P kanina. But since the beginning, yung pahayag ni Pangulong Marcos na hindi siya pabor na isulong ng mababang kapulungan itong, 'di ba, itong paghain ng impeachment complaint, pagsulong dito. In fact, ito nga parang ito na yung shortcut, 'di ba? Yung third mode na hindi na dumaan sa Committee on Rules, Committee on Justice for Form and Substance susuriin. Ito talagang diretso na di ba? So, itong nangyaring ito, looking back in hindsight, na tinuloy pa rin ng mababang kapulungan yung impeachment kay VP Sara. Ano po ang at ngayon, with the poor showing of the administration na senatorial slate, ano po ang naging reaksyon ng ating Pangulo? Una, siyempre, mas gusto po sana ng Pangulo na lahat ng kasama sa alyansa ay magkaroon ng pagkakataong maging senador para makasama sa kanyang mga programa at kumbaga, kung pare-pareho sila ng mga adhikain, hindi masyado mahihirapan magsulong ng mga batas na para sana sa taong bayan. Pero umaasa pa rin naman ang Pangulo kahit yung ibang mga miyembro ng alyansa ay hindi nakasama at hindi pinalad, umaasa ang Pangulo na magkakaroon pa rin ng pagkakaisa ang bawat liderato, lahat ng mga nahalal. Ito naman para sa taong bayan, hindi para manira or ibaba ang sino mang leader. Yun lang. Siguro kung ano man po ang nangyari ngayon, sabi nga ng Pangulo, tuloy-tuloy dapat ang pagtatrabaho. Oo. So, Yusek Claire, ito nga, no, yung kinalabasan, 552 nga, sabi nga namin, no, 5 sa Alyansa, 5 sa PDP, tapos nakapasok rin po si Kiko at saka si Bam. Kayo po, narinig ko rin po yung mga pahayag ninyo, sabi nyo po yung iba ang isang oppositionist, iba yung isang obstructionist. Sinong kinikilala ngayon po ng administrasyon ng mga opposition, yung tunay na opposition? Sino nakikita nyo po magiging obstructionist po? And what's the difference between the two? Sa ngayon po, wala po tayong sasabihin kung sino man yung magiging obstructionist. Depende po yan sa kanila magiging galaw sa mga susunod na mga araw. Maliwanag naman po ang sinabi natin na kapag ka-oposisyon, yan po ay welcome. Kasi kinakailangan po yan sa isang democratic country. Sa isang demokrasya para po madinig naman din po ng pamahalaan kung ano yung maaaring maging hiling or maaaring reklamo na mayroong basihan. Iba naman po kasi yung obstructionist. Ang obstructionist wala pong ginawa kundi manira lang na manira. Kahit may mga ginagawa na po ang Pangulo o ang pamahalaan, ibabagsak lamang po. Ang purpose is to destabilize. So, mahirap po maging obstructionist. Ang opposition po ay welcome na welcome dito sa ating bansa. Sino kinikilala nyo pong magiging tunay na oppositionist? Kasi parang dalawa po yung PDP laban o yung, for lack of a better term, yung mga kakampik, no? Si Bam at saka si Kiko. And plus Risa Ontiveros. Actually, kahit wala silang partido, anybody can be an opposition. Okay. Can be a part of an opposition to any democratic country. Kahit sino po yan, kung meron silang hinaing, pwede yan sabihin nila, ito ay mali sa ginagawa ng gobyerno. Tanggap po yan. Wala po tayong kikilalaning kulay. Kahit sino po yan. Basta po lihitimo lang ang kanilang hinaing at ang kanilang mga suggestion na maaaring hindi ayon sa pamahalaan. Yan po ay masasabi nating opposition pero lihitimo. At wala po tayong gagawing anumang paraan para sila ipigilan dahil tayo naman po talaga ay nasa demokrasya. Okay. Oo.
ang pag-appreciate ko dun sa iba pang statements ni Toby Tiangco taken in the context of yung merong ngayon parang may usapan na maaring siya yung pumalit kay Martin Romualdez bilang Speaker of the House. At ang isa sa mga talagang tawagin na nating appalling statement dun sa kanyang media interviews ay yung nangyari dun sa 2026 national budget. Na ang Pangulo daw ay talagang because of lack of time, hindi na niya na-veto, talagang hindi na niya maisa-isa yung mga line items. Kumbaga, parang hindi natapos, no? Dahil kulang sa panahon, konti lang yung na-veto na line item. Na ang nangyari dun sa ating 2026 national budget, which some people have called it the most corrupt budget in the history of the Philippines. Na pumasa pa rin, ano? Ilan lamang yung kulang. Kumbaga, kulang yung items that the President vetoed because of lack of time. Na itong budget natin, ginawang leverage para mapapirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara na conditional release ng mga pondo ng mga distrito ng ating mga representantes na kung hindi ka pipirma dito, hindi mo makukuha yung iyong pondo para sa iyong distrito. How is the palace going to handle this? Because mabigat po yung yung mga binitawan po ni Toby Tiangco na nahayagan na sinasabi niya na yung machination na ginawang kumbaga leverage pain yung pondo ng congressional districts para papirmahin yung mga representante sa impeachment complaint. Sa ngayon po, Miss Ali, ay hindi po natin pa nakakausap ang Pangulo patungkol dyan. Hindi ko rin po alam kung ito po ay nasabi mismo ni Congressman Toby sa Pangulo. Pero sa ngayon po ay hindi po yan iniisip ng ating Pangulo dahil nga sabi natin, trabaho lang. Kung ito po ay another issue, pagka po nagkaroon tayo ng pagkakataon, alamin po natin dahil yan po naman ay naging trabaho sa House at wala pong kinalaman ng Pangulo kung ano man po ang nangyayari sa House. So Yuse Claire, ito po yung naging resulta rin po ng eleksyon, yung 552 nga natin. Marami po nagsasabi parang the writings on the wall talaga very evidence, yung talagang kitang-kita na po talaga na ayaw na ng karamihan po yung pamumulitika. Tapos the mere fact po na talaga yung ating mga kabataan, yung mga Gen Z, tsaka yung mga millennials, bumoto, maagang-maaga, tapos nawala po halos lahat ng mga celebrity na tumakbo, name recall, What is the takeaway of the palace and of the president with the last election? Ano yung mga lessons po na na-realize po ninyo na siguro hindi nyo akalain na magiging ganito, pero now, after, what is the takeaway lessons po after the midterm elections? Pero una, dapat mas porsigihan ng Pangulo, ng administrasyon, kung ano pa yung dapat natapusin na programa. Isa po yan. At sa totoo lang po, ayaw naman talaga ng Pangulo ng away. Kung papansinin niyo po, sa mga news, never naman po siya nagsalita ng anumang negatibo. At hanggang ngayon, kahit po natapos ng eleksyon, ang sabi pa rin niya, dapat po magtrabaho. So, ang pakiusap lang naman po natin, huwag na po sanang guluhin ang pamamahala ng Pangulo, huwag nang gumawa ng intriga, huwag nang gumawa ng mga ibang fake news. Sa totoo lang naman po, real talk tayo. Talaga namang biktima ang Pangulo ngayon ng fake news. Pati ang pamahalaan. So yung sinabi po niya doon sa speech niya po doon sa victory party ng Alyansa nung Sabado na tutukan yung developmental issues na lang po. Huwag na mamumulitika po. Yun po ang kanyang hiling sa sambayanan. Developmental issues na lang tututukan. Ever since naman po, kahit naman po wala pa ako dito sa palasyo, yan naman po talaga ang ginagawa ng Pangulo. Never naman po natin siya nadinig na masasamang salita o negatibong salita. Puro trabaho. And the problema po is siya po kasi yung inaatake. So hindi na nga po siya nakakasagot before. Dahil ayaw niya po ng ganyan eh. Pero kinakailangan din po, napapanahon din po na tutulan yung mga fake news. Kaya po tayo nandito, isa to sa mga sa mandato ng Pangulo na tutulan talaga yung fake news kasi nakakasira po ito sa buong bansa. Yusek, yung tatawid lang ko sa issue ng isa sa mga tinig talaga na
naliligalig din ng bansa sa mga pahayag nitong si Attorney Harry Roque na kasalukuyan ay nasa The Hague at meron pong pending application for asylum at naglabas na nga po ng warrant of arrest laban po sa kanya. Yung epekto po ng warrant of arrest niyan doon sa pending application of asylum ni Harry Roque, whether or not hihingi ng tulong sa Interpol, no, para isilbi ang naturang warrant of arrest na yan laban kay Roque. Kaninong decision yon kung hihingi ng tulong sa Interpol or whether or not also kakanselahin ang kanyang pasaporte? Kawing-kawing na po yung tanong ko patungkol kay Harry Roque po. Ang po ay nabanggit na po nila Yusek Nikki na interview na kung magkakaroon nga po ng warrant of arrest ay maaari po sila nang humingi ng tulong sa Interpol. So ngayon nagkaroon na po ng warrant of arrest, malamang po ay iyan ang isa sa mga steps na pwede nilang gawin. Pero hintayin na lang po natin kung ano po yung maaari nilang gawin pagka po nakapag-decide na po ang DOJ. Oo. My last question, Yusek Claire, I know you're pressed for time, but kamusta na po ngayon, no? Sa mabuting palad, I don't know kung sa mabuting palad para sa alyansa, nakapasok po si ate, si Senator Amy Marcos, even at despite no na the last few rallies ay linaraglag na po siya ng alyansa. Alam niyo ho ba kung nakapag-usap na po ang presidente at ang kanyang ate? At maaasahan ba natin na magko-cooperate na po si ate o doon pa rin po siya papanig sa kabila? Ano po yung magiging moving forward? 'Di ba? Kasi pamilya, mas masakit po 'yun 'di ba? Magkapatid na may alitan. Kayo po, base po sa alam ninyo o sa nasabi po ng presidente, ano po ng kanilang kalagayan? Miss Patty, never po nilaglag. Si Senator Amy ng alyansa, siya po yung umalis. Siya po yung namili, siya po yung kumilos ng hindi na naaayon sa alyansa. So, never po siya nilaglag, never po siya itinakwil ng alyansa. So, syempre po mas maganda po kung makikisama din po at magkakaroon po ng pagkakaisa, lalo't-lalo na po kapatid siya ng ating Pangulo. Sabi ko nga po, sa lahat ng pagkakataon nakakasama natin ang Pangulo, hindi ko po nadinggan o narinigan ang Pangulo na anumang negatibong salita sa kanyang kapatid. Totoo po yan. So, sana nga po, magkaayos po sila sa anumang, ito naman para sa kanilang relasyon bilang magkapatid at para rin po sa bayan. Correct. Oo. Okay. Meron na lang akong last na pahabol. PS, forgot something. Tatawid lang ako sa isyong agrikultural. Yusek, with your permission, kasi merong umiigting na po yung panawagan na itaas muli, ibalik muli yung taripa. No, yung imported na bigas from 35%, ginawa nating 15%, ibalik na daw ulit sa 35%. Kasi parang nasa 12-13 billion daw ang lost government revenue dyan, na dapat sana para sa RCEF. Ngayon, merong sabi, ibalik na natin sa 35% para yung kitang yan, no, yung taripa na yan, ilagay natin po to subsidize yung 20 pesos per kilo na bigas para ma-sustain itong murang bigas para sa vulnerable sector. At kapag tinaas daw yung taripa, hindi na dagsa yung rice imports, makakalaban na po yung local rice farmers. Would the President consider that po? Maganda pong suggestion yan. Titignan po natin at pag-aaralan po yan ni DA Secretary at ng Department of Finance kung ano po ang maaaring magawa dyan. Ito naman para din sa ikagaganda ng produkto rin ng mga farmers natin at kung ano yung magiging magandang benepisyo nito sa mga farmers natin at sa mga consumers na rin po. Makakarating po yan at alamin po natin kung ano pong pinakasusunod na aksyon para dyan. So, Yusek Claire, asa naman hanggang sa pagtapos ng termino po ng presidente, kayo na lang po ang huli na presidential spokesperson, Oo, kasi pang-apat na siya Pag tinitignan ko si Pangulong Marcos, ang laki ng itinanda. In 3 years, sana huwag ka magkaganon. So, Yusek Claire, tinandaan niya in 3 years, baka mamaya pagdating ng 2028, mukha na siyang lolo. Mag-ingat ka.